programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kapatid, sagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba. Aaksyon na agad sila! Ngayong gabi, lalaking kinadena dahil sa sakit sa pag-iisip sa Cebu, sinagip ng T3. Retirement benefits na 3 taon ang iniintay na isang retirado at may karamdamang Air Force Colonel. Makukuha na rin niya sa wakas. Lola na hanggang ngayon, hilig pa rin magturo sa mga bata na libre. Sasaluduhan natin ang kanyang kahangahangang misyon sa buhay. At ang mga hinaing ng ating mga kapatid na humingi ng tulong sa T3 Caravan. Ating aksyonan mamaya, live! Dahil wala sila ligtas ang mga oras kung may dong. Live po tayo ngayon sa ngalan ng aking mga kapatid na sina Ben, Rafi at Erwin. Ako po si Montulfo. Magandang hapon mga kapatid, pero hindi naman po ako maiwang mag-isa. Buhay pa rin ang T3 kasama ng inyong Tolmon, ang matangkad na Tol Martin at ang profesor ng batas na si Tol Mel. Ay, to talagang T at Tol Martin tsaka Torni Mel. Magandang hapon, Tolmon at Torni Mel. Samahan nyo kami hanggang Biyernes habang nagbabakasyon po ang T3. Tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo publiko sa ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong. At nariyan sa SM Novaliches ang ating T3 Caravan. Isa-isa nating tutugunan ang mga problemang idudulog sa atin. Mula sa ating caravan dyan sa SM Novaliches, narito sa ating studio si Remelin Fabregas. Nagpunta sa atin si Remelin dahil sa kasong rape at pagpatay sa kanyang 3 taong gulang na anak na itago na natin sa pangalang Nene. May 3 ng ginahasa, may 3, ginahasa at pinatay umano ng 15 anyos na suspect dahil minor de edad. Ang suspect itatago pa rin natin sa pangalang Lito. Inamin naman ng suspect ang ginawang krimen, kaso reklamo ni Aling Remelin, pinakawalan daw ito ng DSWD matapos i-turn over sa kanila ang mga pulis dahil sa kawalan daw nila ng paggalakan sa suspect. Kausapin natin si Aling Remelin. Ano ho ang sabi ng DSWD at pulis? Ang sabi po sa akin ng DSWD, yung suspect daw po ay sa pansamantalang doon sa magulang po niya. Kasi wala daw po sila mapaglagyan doon sa po ng DSWD Santa Maria. Kaya ngayon po, ang suspect po ay nandun po sa kanilang tahanan kasama po ang mga magulang niya. Attorney Mel, ano bang tingin mo sa kasong ito? Alam mo, ito yung sa RA 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi yung nakapatay ng rape ay 15 anyos lang. At sabi sa batas na ito talaga na kung nahuli ang 15 anyos, talagang dapat ibigay sa magulang o yung guardian. Pero dapat rin gumawa ang DSWD, Martin, ang tinatawag na intervention program. Para nga itong batang ito ay ma-reform. Hindi na lang basta-basta ito ipapawala ng wala na lang gagawin. Dapat may intervention program. Alam niyo ba ho kung nakagawa ng ganon? Hindi ko po alam, sir, kasi wala naman po sinabi sa akin ang mga taga-DSWD po. Kasi sabi rin sa batas, Intervention, ibig sabihin na, anong ibig sabihin ng ang intervention? ibig sabihin doon, isang programa para ma-rehabilitate itong batang nakagawa ng krimen. Kasi nga, hindi makukulong eh. Ang pinagpapalagay ng batas, hindi sila
wala sila sa wastong pag-iisip para mag-isip ng kanilang mga ginagawa. Kaya nga yung batas nito, RA 9344, madami nga bumabatikos Is dito. this, ito ba yung kakaibang batas sa... may mga batas sa Amerika, pareho bang batas ng ganito? Mayroon bang batas ng ganito? Actually, sa Amerika, meron munang paglilitis at tsaka sinususpende ang sentensya. Pero itong hanggang magkaroon ng rehabilitation. Ibig sabihin, sinesentensyahan, sinususpend. Okay. Yung dito sa atin, basta 15 anyos and below, walang kaso. Walang kaso. Walang kasong maisasampa, magkakaroon lang ng intervention program, ang DSWD, gagawa sila ng programa. Pero ang sinasabi rin ng batas natin, kung ayaw ng mga magulang na magkaroon ng intervention program, dapat kunin ng DSWD mag-file ng tinatawag na involuntary case para kunin yung bata at i-commit sa kanila pansamantala. Andiyan po sa kabilang linya si Sandra Fabi, hepe ng Municipal Social Welfare and Development ng Santa Maria, Bulacan. Miss Fabi, magandang hapon ho. Magandang hapon, Miss Fabi. Miss Fabi, live po kayo. Miss Fabi. Ako. Ano nangyari? Yun. Magandang hapon ho. Nasa pangangalaga ho ba ninyo itong suspect? Miss Fabi. Hello. Ha? Miss Fabi, nasa inyo ba ang suspect ngayon? Miss Fabi, medyo problema sa inyo ng telepono. Siguro Hello? ba pwedeng mahina. Hindi makuha ni Miss Fabi Tolmon. Ako, ipagpatuloy natin yun na... Alam mo, Mon Martin, pero pwede natin siyang tulungan. I-refer natin siya sa Public Attorney's Office kasi ang mananagot sa bayad pinsala dito ay ang mga magulang. Wala ngang krimen. Nung bata. Oo, pero sabi ng ating batas rin, ng ating family code, sinasabi, ang lahat ng kapinsalaang ginawa ng minor de edad, ang mananagot ay ang mga magulang. Ay, Bakit na lang hindi ikulong yung magulang? Kung mapapakita na pabaya ang mga magulang, Dapat yun. talagang pwedeng ikulong rin. may nakausap na ho ba kayo sa public attorney? Wala pa po, sir. Wala pa. Sige, talagang i-refer natin sa Siguro dapat ipa-refer natin Sa sa public Public Attorney. Attorney. Napaka-estupidong batas yan ni Kiko Pangilinan. Andiyan na si Miss Sandra Fabi muli. Miss Fabi, magandang hapon. Magandang hapon rin po, sir. Kumusta? Nasa pangangalaga po ba ninyo yung suspect dito sa Opo, pamamaslakan? opo. Ano po, nasa release po siya ng recognizance ng magulang, pero close monitoring kami with the barangay. Every now and then po, minomonitor namin yung kalagayan ng bata. Oho. Oo. Tapos ngayon po, sir, meron po kaming intervention na ginawa dyan kasi nakita po namin, ako mismo, nakita ko na medyo po nakikita ko na may konting diferensya yung bata. Kaya po yung isang recommendation ko dyan is i-undergo siya ng psychological evaluation kung ano yung level ng mentality ng bata. Ano ho yung diferensya sa pag-uutak isip sa Parang pag-isip? ano siya, sir may hindi ko po ma-determine kung ano yung psychological term doon, pero there's something wrong sa kanya kasi yung pag nagsasalita po siya, nakakasagot siya, pero may mga gesture siya na parang yung mga nangyari sa kanya hindi siya, parang wala lang sa kanya. So sabi ko, at saka yung isa pang pinagbasihan namin, sir, sa age niyang 15, grade 1 ng grade 1 siya palagi. Bakit hindi ninyo ipasok yan sa mental hospital? Yun nga po yung isa naming gagawin, Oo. sir. Oo. Yan yung, isa po yan na talagang gagawin namin. Kasi pinaprocess po namin ngayon yung coordination ko with regional office sa DSWD. Dapat ho, baka yan ay psychopathic killer. Dapat ho Opo. may pasok yan sa mental hospital. Oo. Ano po namin yan, sir? Talagang tinututukan namin yan, hindi namin pinababayaan. Talaga, ha? By tomorrow, dadalhin na po namin talaga yan. Dalhin nyo sa mental hospital. Oo. Baka marami pang gagasahin at patay. Opo. Oo. Para naman Yan po sa yung tulong... aming gagawin. Okay, maraming salamat po, Miss Fabi. Miss Fabi. Para naman sa tulong sa pagpapalibing sa batang ginahas at pinatay, nasa linya po si Ginoong Tony Mateo, ang Secretary to the Mayor ng Santa Maria, Bulacan. Magandang hapon po, Ginoong Mateo. Ginoong Mateo. Hello? Ginoong Mateo. Hello? Magandang hapon ho. Hello? Apo. Oh, live
po tayo sa T3. Anong may tutulong natin para sa pagpapalibing ng maayos sa anak ni Remelin? Actually po, kami po ay nagbibigay ng burial assistance sa mga namatayan dito, lalo-lalo na po doon sa mahihirap. Aha. At kung mayroon man pong silang pagkukulang na hindi nila kayang ipalibing, meron rin po kami programa na ibinibigay yung kagaya nun sa himlayan namin na programa namin po ng bayan Aha. na ipinalilibing po namin yung mga kapuspalad nang binibigyan lang po namin ng paukulang konting, kumbaga sa ano po, yung konting halaga na para po doon sa maintenance po ng aming himlayan. Ayun, paupers burial. Aha. Ayun, alam nyo, meron ho tayong batas dito sa yung Department of Justice. Mrs., pwede kayong pumunta sa Department of Justice at kayo bibigyan ng parang 10,000 pesos sa mga biktima ng krimen na ma-violence. Tutulungan namin kayo makakuha. Meron akong alam na yung mga victims of violence, yung patay, ay pwedeng makakuha yung biktima. Ha? Siguro pwede rin siguro bigyan ng Secretary of the Mayor o kasi minsan ang mga pobreng katulad ni Aling Remelin, no. Hindi nila alam kung sino lalapitan na abogado. Tama. Kasi minsan wala naman na pao doon sa lugar nila. Tama. Minsan naman wala silang matakbuhan talaga, hindi mo nabibigyan ng legal kumbaga yung naipapaliwanag ko ano yung mga legalidad nitong pangyayari Correct, nito. oo. Pwede ba, Secretary, baka pwede nyo bigyan ng assistance itong si Remelin sa legality ng kanyang issue? Kaso, Ang ano po niya, na basta po papuntahin nyo lang sa aming tanggapan at lahat po ng tulong na maibibigay namin ay ibibigay po namin. At kung ano man po yung mga kailangan paukulat para po dun sa Public Attorney's Office, bibigyan po namin sila ng referral. Marami pong salamat, Mr. Tony Mateo. Mayroon pa isa, ano? Mayroon tayong i-assign na tao para tumutok dito. Pagpunta sa DOJ para kumuha ng claim. Parang may 10,000 pesos na binibigay sa mga biktima ng krimen, yung mga sa pamilya. At saka yung pagsama kay Mr. Mateo. Ayan, meron ma-assign na isang staff ng T3. ng T3. Okay, Salamat mag-alala. po, sir. Ayan, huwag ka mag-alala, ha? Maraming pong salamat sa inyo, sir. Okay, magbabalik po ang T3 Servicio Caravan. Diyan lamang po kayo. Sumbungan ng bayan, ang tunay na sandigan. Mahirap o mayaman, walang kinikilingan. Busado kang pulis, sa kalatulisan. Diyak wala ka naligtas pag itinatapatan ng aming kamera. Nakuhuli ka sa TV, mga mangga. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5.